pinuno ay dumating din sa peak at tinanong ang mapaghimagsik na disipulo kung ano ang gagawin niya sa kanyang guro at sumigaw sa younger brother niya na mag-ingat. Ngunit nang makita nila ang isang babae na may ulo ng daga sa tabi nila, sila ay labis na natakot at nabigla sa kanilang nakita. Sinabi niya sa kanila na huwag matakot, at ito ay siya lang, isang daga. Tiningnan ng mas malapit ng pinuno at sinabi sa mga lalaki na ito ang pangalawang disipulo ng younger brother, why? At syempre, ang kanyang imahe ay nakakatakot. At hindi lamang ang younger brother niya ay may natitirang talento, ngunit ang kanyang panlasa ay ganoon kaganda na hindi nila kailanman mapapangarap. Sinabi ni Lin sa kanila na huminto agad at tinanong kung ano ang sinasabi nila. At bakit silang lahat ay ganoon tense? Ano ang nangyari? Sinabi ng pinuno sa kanyang younger brother na ang kanyang nakatatandang disipulo ay nagpaplano ng isang pagtataksil. Sinubukan niyang kunin ang sundial at inatake pa sila. Nagulat si Lin at tinanong ang kanyang estudyante kung totoo ito. Sumagot si Hong na kahit na totoo ito, ano ang gagawin ng guro sa kanya? Ang hukbo ay narito na. Ang kanyang kamatayan ay hindi maiwasan. Hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon na kinakaharap niya. Narinig ng pinuno ang kanyang mga salita at nagsimulang sabihin na siya ay isang damtraidor at na ang younger brother niya ay tinrato siya ng ganoon ka-Jose. Nagtanong si Hong sa kanya bilang kapalit, ano ba ang naiintindihan nila? Naiintindihan niya na tinatrato nila siya tulad ng isang lingkod sa buong oras na ito. Hindi na niya ito kayang tiisin. Hinawakan ni Lin ang kanyang mukha pagkatapos noon at sinabi na ito ay karma. Sinabi niya sa iba na huwag siyang sisihin. Ito ay kasalanan niya at hindi niya pinansin ang damdamin ng kanyang estudyante at lahat ng ito ay pagkakamali niya at kung paano siya nagsisisi. Lumapit si Sai sa guro pagkatapos makita ito at kinuha ang kanyang kamay. Tiningnan ng pinuno ang kanyang younger brother at sinabi na hindi niya siya nakita kailanman ng ganito. Nagtanong din si Hong sa guro na isip ba niya na maniniwala siya sa pagdadalamati ng buwaya na ito. Hayaan ang mentor na magpatuloy na magpanggap, ngunit huli na ang lahat. Nakita niya ang kanyang totoong mukha. Sinabi ni Lin sa kanyang estudyante na napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Magagawa ba niya siyang patawarin? Sila ay guro at estudyante. Siguro magsisimula sila ulit. Sinabi ni Hong sa mentor na huwag man lang mangarap tungkol dito. Siya ay naiinis na sa kanya. Agad na sinabi ng system na ang maestro ay matagumpay na nakumpleto ang pansamantalang gawain at same time niyang inaamin ang kanyang pagkakamali. Inilalagay ang lahat ng kanyang mga emosyon dito at nagdudulot ng empatiya mula sa mga nasa paligid niya. Ang gantimpala ng Immortal Ruler's Technician. Natuwa si Lin na sa wakas ay nakumpleto niya ang gawain. Anong kakaibang gawain iyon? Ngunit ang gantimpala ay sulit. Kaya hindi ito walang saysay na isinagawa niya ang show na ito. Naisip ni Lin ang tungkol dito pagkatapos noon at nagpasya na dahil nakumpleto ang gawain, maaari na siyang magkaroon ng kaunting kasiyahan. Ngunit ang naisip na ang daga ay uminom ng tsaa na may gatas para sa monthly tickets at ang kanyang espiritual na lakas ay tumaas ng matalim. Magbabago siya sa Luo 3 upang mag-apela sa kanya. Gayunpaman, napagtanto ni Sai na hindi pinahahalagahan ng guro ito at ngayon napagtanto niya na kailangan niya ng mas maraming milk tea upang palakasin ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Sinabi ni Lin kay Hong na alam niya na sa sandaling naging guro niya siya, mananatili siyang mentor niya. Nagpasya siya na magpapatuloy siyang tuksuhin siya at tingnan kung gaano karami ang kaya niyang tiisin. Kung inatake niya talaga, iisipin niya na gusto niyang palakasin siya, ngunit pagkatapos ay bumaling siya kay Shay at hiniling sa kanya na lumapit at paluwagin ang kanyang mga balikat. Agad siyang sumang-ayon sa mga salita ng guro at nagsimulang ibigay ang utos. Ngunit nabigla si Jiao at tinanong ang kanyang kapatid kung ang younger brother niya ay ganoon kademoralisado na nagsimula siyang magdusa mula sa split personality. Ngunit nagalit ng labis si Sua sa kanyang mga salita at sinabi sa kanya na tumahimik at magsalita ng kalokohan. Ngunit si Hong ay nalito dahil hindi niya naiintindihan kung ano ang pinaplano ng kanyang guro. Bumaling si Lin sa kanya at sinabi na si Hong ay gumastos ng 200 taon sa pagkahiwalay sa solar chronometer at ngayon nagpasya na siya ay naging makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Hong sa guro na itigil ang pagsasalita ng kalokohan. Hayaan siyang ibigay ang lahat ng mayroon siya at iisipin niya kung sulit ba ang tulungan siya. Ngunit kung tumanggi siya, mabubulok siya dito sa kanyang mga kamay magpakailanman.
Nakinig si Xiao at sinabi sa pinuno na ang taong ito ay handa pa ring tulungan sila at nangangahulugan iyon na mayroon siyang kahit isang patak ng konsensya na natitira at ngayon ang kapalaran ng labanan ay napagpapasyahan at kung makikialam siya kung gayon marahil maaari nilang ibalik ang alon. Sinabi ng pinuno sa kanya na ang lahat ay nakasalalay sa desisyon ng younger brother Yasilin na humihigop ng kanyang lemonade ay nagtanong sa kanyang estudyante kung sigurado ba siya na siya ay mas malakas ngayon kaysa sa kanyang mentor. Sinabi ni Hong sa kanya na pinipigilan niya siya sa buong oras, sinasayang ang kanyang mahalagang oras. Ngunit sa mga 200 taon na ito sa solar chronometer, nalampasan niya siya ng labis sa parehong lakas at kasanayan. At sa pagpapaalis ng kanyang galit, inutusan niya siyang magpasya ng mabilis at huwag mag-antala dito. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Ascension Sect's fleet ay papalapit na sa Soaring Peak. O dapat ba niyang kunin ang mga kayamanan at techniques nito sa pamamagitan ng puwersa? Si Sai ay labis na natakot at nakita na ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hu ay nakakatakot at labis na mainitan ng ulo. Nakita rin ni Xiao na si Hong ay tunay na isang lobo sa damit ng tupa. Gusto niyang alisin sa kanyang kapatid na siya ang lahat ng kanyang mga oportunidad. At pagkatapos ay nagpasya siya na tutulungan niya ang kanyang younger brother Ya. At inilunsad niya ang kanyang atake sa kanya na nagmula sa langit. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Hong at sa pagpapaalis ng kanyang galit ay sinabi sa kanya kung paano siya naglakas loob na gawin ito. Hindi nag-isip si Hong ng matagal at agad na gumawa ng isang counterattack at sumasalamin ng diretsyo sa kabilang direksyon. Nabigla si Xiao at sinabi na ang kanilang atake ay naipakita pabalik at hayaan silang umilag agad. Ngunit ang atake ay napakabilis at lightning fast na direkta nitong sinira ang barko kung saan ginawa ang atake. Hindi naintindihan ng mga sundalo kung ano ang nangyari at nagtanong, sino ang gumawa nito. Hayaan siyang lumabas agad at tanggapin ang kanyang kamatayan. Nagalit si Hong dahil may naglakas loob na makialam sa kanya sa sandaling iyon. Ngunit si Lin ay wala pa ring katumbas sa kanya. Ang kanyang mga mapagkukunan ay maaga o huli ay magiging kanya. At nagpasya siya na harapin muna niya ang mga nakakainis na langaw na ito. Lumabas siya upang makilala sila at sinabi na ginawa niya ito. At ano ang gagawin nila ngayon? Sumagot ang senior teacher ng inner sect ng Heavenly Ascension na siya ay isang babae at paano siya naglakas loob na magsalita ng walang hiya. At ngayon ang senior ay magtuturo sa kanya ng asal. Umatake ang senior mentor at sumigaw sa kanya na maghanda na mamatay agad. Ngunit sumagot si Hong na siya ay isang walang utang na loob na insekto. Hindi tiniis ni Hong ang ganoong kawalan ng respeto sa kanyang sarili at agad ginamit ang kanyang atake ng apoy at madali siyang inalis mula sa kanyang landas. Sinabi ni Hong na mayroon silang kalahating stick ng insenso ng oras upang lumabas mula sa lupang ito. Kung hindi, aabutan sila ng kamatayan. Nagulat ang mga matatanda at sinabi na ito ay kawalang hiyaan at iniisip niya na maaari siyang mag-utos sa unang immortal sect ng silangang rehiyon. Kahit na ang Fire Elder ay nahulog sa kanyang mga kamay, talagang inaasahan ba niya na talunin ang 12-dosenang o kahit daan-daang mga fusion stage cultivators? Binalingan ng matanda ang kanyang mga kapatid at inutusan silang patayin siya. At ngayon ang Suaanten sect ay dapat na panasan mula sa mukha ng mundo. Sumagot si Hong na dahil hindi sila gustong umalis sa magandang paraan, kung gayon mag-aayos siya ng isang dugo na paligan para sa kanila at ginamit ang Soul Devouring Flame at inatake ang mga kaaway na may mga patay na tao mula sa ibang mundo. At ang mga Fusion Stage Senior Mentors na ito, hindi pa sila nagpapalitan ng mga suntok, at isang katlo na sa kanila ay patay na. Hindi mabilang na berdeng mga bungo ang nagngangalit sa larangan ng digmaan tulad ng mga balang. Tinamaan ang mga kaaway, at lahat ay sumisigaw sa sakit. Ngunit sinabi ng matanda sa kanila na huwag hayaang kagatin sila dahil ito ay lason. Sa sandaling ito, maraming miyembro ng Heavenly Ascension Sect ang namatay sa Hellfire. Ang kanilang mga sigaw, ungol, at mga pakiusap para sa tulong ay pumuno sa langit. Ngunit bigla, dumating ang mga monghe at sinabi sa kanilang mga kaibigan na ang Floating Buddha Temple ay dumating upang tulungan sila. Narinig ni Hong ang kanilang mga salita at sumagot na sila ay mas maraming mga suicide. Naisip ng elder monk na sinabi ng ulat na ang disipulo ni Lena ay nasa spirit transformation stage lamang. Ngunit anong klaseng kakila-kilabot na kaguluhan ito?
Ang Wisdom Master ng Floating Buddha Temple, isang perpektong peak ng fusion stage, ay nagtaka kung mayroon ba talaga siyang ilang hindi kapani-paniwalang teknik. At kung ang kanyang disipulo ay ganoon kalakas, kung gayon si Lin mismo ay dapat na mas nakakatakot. At sa sandaling, dumating sila, walang daan pabalik. At agad na nagsimulang umatake ang lahat ng sabay-sabay. Tiningnan sila ni Hong at inatake sila ng isang counterattack, sinasabi na ang mga nakahiga na kalbo na monghe ay dumating muli. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mana upang sirain ang mga monghe ng sabay-sabay at hindi na makipaglaro sa kanila. Nabigla ang mga monghe sa suntok at nagtanong kung bakit ang kanilang mga sails ay hindi makapagpatay ng kakaibang apoy na ito. At nakita nila ang Diablo na papalapit sa kanila. Ang monghe ay ganoon katikot na sinabi niya sa lalaki na huwag gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon sa larangan ng digmaan. Ngunit si Hong ay walang awa tungkol dito at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang tapusin ang mga kalbo na monghe. Nagulat ang matanda na ang lalaki at ang kanyang hukbo ng 10,000 ng mga disipulo ay nawala sa isang suntok. At ngayon ang lahat ay wala na at naisip niya kung sino ang inatake ng Heavenly Ascension Sect. Nagulat ang elder monk at sinabi sa lalaki na siya ay isang demonyo at ang Buddha ay hindi siya patatawarin at gumamit siya ng isang malaking atake ng palad. Ngunit si Hong ay hindi handa na huminto at sumagot na kahit na ang Buddha mismo ang lumitaw, dudurugin niya siya sa alikabok. Sa sandaling iyon, nakita ng senior monk ang apoy sa kanyang mga mata na papalapit sa kanya at agad na nagkaroon ng isang pagsabog. Si Hong ay handa para sa kahit ano at sinabi na sila ay mga kaawa-awang bug lamang. Sinabi ng pinuno kay junior brother niya na ang kanyang disipulo ay may nakakatakot na talento at natatakot siya na ang kanilang Shuanten sect ay masyadong maliit upang mapaunlakan ang ganoong kakilakilabot na Diyos. Sinabi din ni Xiao sa kanyang kapatid na pinuprotektahan niya ngayon ang kanilang sekta at mas mabuti na tuparin ang kanyang mga kondisyon kaysa subukang sumalungat sa kanya at ang pangunahing bagay ngayon ay makaligtas. Sinabi din niya na ang Big Brother Hong ay ganoon kalakas at nagalak siya sa kanyang lakas, sumisigaw para sa kanya na huwag umurong. Napansin ni Lin na ang kanyang disipulo ay talagang gumawa ng pag-unlad sa kanyang oras sa pagkahiwalay. Ngayon gusto niyang tingnan siya gamit ang Eye of Insight. Ginamit ni Lin ang kanyang mata at nakita na ang cultivation ay kalahating hakbang ang layo mula sa Great Transition Stage. At ngayon alam niya na ang kanyang disipulo ay halos umabot na sa Great Transition Stage. Siyempre, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamunin ang kanyang guro at kailangan niyang maghintay hanggang sa naharap niya ang mga kaaway at pagkatapos ay sipsipin siya para sa kanyang sariling breakthrough. Bigla, isang kakaibang mana ang nagtipon sa paligid nila at sumigaw ang mga matatanda na ito ang kanilang mga matatanda at lahat sila ay binabati ang kagalang-galang na mga mentor ng magkasama. Tiningnan ng pinuno ang lahat ng ito at nagtanong ng nagulat, mga mentor. At nagdala sila ng 18 senior cultivators ng Great Transition Stage. Ito ang totoong kapangyarihan ng numero 1 immortal sect ng silangang rehiyon. Nakahanda ba si Tian na mamatay dahil sa kanya? Ngunit ang 18 na mentor na ito ang pangunahing militar na kapangyarihan ng Heavenly Ascension Sect. Minsan silang nagsanib ng mga puwersa at dinurog ang North Sea Demon Emperor, ibinaba ang Southern Annihilation Church, at sa gayon ay natanggap ang titulo ng Invincible Immortals ng silangang rehiyon. Nagbigay si Lin ng isang nagulat na boses at sinabi na ang kalahating hakbang bago ang Great Transition ay isang bagay, ngunit ang totoong stage ng Great Transition ay mukhang mas nakakaakit. Isa sa Great Transition Perfect Stage Spiritual Wind Masters ang nag-isip tungkol dito at sinabi, anong walang silbi na mga duwag? Dinungisan nila ang magandang pangalan ng Heavenly Ascension Sect. Sumagot din si Master Golden Snake na ang pinakamarangal at pinakamalakas na sekta sa silangang rehiyon ay binugbog ng isang babae. Kung hindi sila personal na dumating upang tingnan ang sitwasyon, hindi ba sila magiging isang katatawanan para sa buong mundo? Tumingin si Hong at nagtanong, sino ba sila? At paano sila naglakas loob na magsalita ng ganoon kawalan ng hiya tungkol sa kanya? Nagalit ang Golden Landmaster at tinanong ang lalaki kung ano ang sinabi niya. Sinabi ng Chief Elder ng Heavenly Ascension Sect sa mentor ni Golden Snake na hindi niya dapat aksayahin ang kanyang enerhiya sa isang tao na nakahanda na. Ang half-baked cultivator na ito, kalahating hakbang ang layo mula sa Great Transition Stage, ay nag-iisip na maaari niya silang pigilan.
Sumagot din ang pangalawang matanda na totoo ito. At ang overconfident na si Lin, sa halip na lumaban ng personal, ay nagpadala ng kanyang disipulo. Hindi ba niya sila minamaliit ng labis? Sinabi ng pangatlong matanda na ang kanyang disipulo ay papatayin muna, at ang kagalang-galang na ito ay sabik na makita kung ang sakit ay tatusok sa kanyang puso kapag nagtatago siya ng mga saksi sa kanyang kamatayan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.